Nagbabalik ang PTV Year-End Report. Naging madali para sa ordinaryong mamamayan ang malaman kung ano-anong panukalang batas ang mainit na tinalakay sa Kongreso. Kontrobersyal na legislasyon, tawag ng iba. Balikan natin ang mga panukalang ito at alamin ang estado ng mga ito sa pagtatapos ng taon. Narito ang report ni Freddy Abando. Pasado na ng Kongreso ang Reproductive Health Bill. Susunod na ang signature ni Pangulong Benigno Aquino III para maging ganap na batas. Inabot rin ng 14 na taon na debate sa Kongreso. Matinding kinontra ng simbahang Katoliko ang panukalang batas. RH Bill ang Responsible Parenthood. Pinagbabawal ng RH Bill ang abortion na kinokontra ng simbahan. Nasa panukalang batas ang natural at artificial methods sa family planning at mandato ng gobyerno ang pagpapatupad sa pagbibigay ng condoms at contraceptives sa mga mahihirap na pamilya batay sa National Targeting System ng DSWD. Lahat ng public at private health facilities ay dapat ipatupad ang programa para sa kabutihan ng bawat pamilya. Mandatory ang sex education sa lahat ng mga estudyante mula sa edad na 9 hanggang 11 sa lahat ng publikong eskwelahan at pribadong paaralan. Layunin ng bill ang magandang kinabukasan ng bawat pamilya, lalo na ang mahihirap sa maayos na pagpaplano kung ilang anak ang kaya nilang alagaan. Pasado na ang Freedom of Information Bill sa Senado pero sa Kamara di pa nagsisimula ang debate. Ang titulo ng panukalang batas ay POGI, People's Ownership of Government Information. Layunin ng batas na halos kapareho sa version ng Kamara ang polisiya na dapat ipaalam ang lahat ng transaksyon ng gobyerno. Kasama dito ang mga programa at mga proyektong pinapatupad. Pero bawal ang pagbubulgar ng impormasyon kaugnay sa seguridad ng bansa. Bawat mamamayan ay may karapatan na humingi ng mga impormasyon sa bawat sangay ng gobyerno at kung tinanggihan, paparusahan ng batas. Kaakibat ng Freedom of Information Bill sa programa ni Pangulong Aquino kontra korupsyon tungo sa tuwid na daan sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan. Nilagda ng Pangulo ang Anti-Cybercrime Law, Republic Act 10175 ang Cybercrime Prevention Act. Pinagbabawal ang cybersex gamit ng computer at internet. Kasama sa listahan ng cybercrimes ang forgery, fraud, identity attacks sa confidentiality, integrity at availability ng computer data, illegal na access at maling paggamit ng computer devices. Pero kinonto ng ilang sektor, lalo na ang media, ang online libel. Suportado ng Pangulo ang online libel. Para sa Pangulo, dapat managot ang mga tao sa kanilang mga sinabi o nilathala sa internet. Ito ay kwestiyon sa Korte Suprema. Ito raw ay labag sa civil liberties. Nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema, kaya suspendido ang implementasyon sa loob ng 120 days hanggang January 15, 2013. Tatalakay ng Korte Suprema ang issue sa isang open hearing sa susunod na taon. Para sa year-ender 2012, ito si Freddy Abando, ang inyong tagapagbalita. Iba't ibang krimen ang naganap sa buong taon. Iba't iba ang motibo, ang kinahinatnan, ang epekto ng biktima at maging sa mga akusado o suspect. Subalit nananatiling nakatutok ang mata sa isang malagim na krimeng naganap 3 taon na ang nakararaan. Bumiktima sa mga higit 50 katao at nag-iwan ng hindi mabuburang pilat sa lipunan, ang Maguindanao Massacre. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
taon na ang nakalilipas, nananatiling sariwa pa rin at nakakintal sa isipan ng mga Pilipino ang itinuturing na isa sa pinakamalagim na krimen na naitala sa kasaysayan ng bansa, ang Maguindanao Massacre. Limamputwalong patay na kinibibilangan ng asawa ni ngayon Maguindanao Governor Toto Mangudadatu, dalawa niyang kapatid at may 34 na mamamahayag matapos na ratratin sa area ng bayan ng Ampatuan, lalawigan ng Maguindanao. Ang itinuturong nasa likod ng karimari-marim na krimen, ang angka ng mga Ampatuan na kinabibilangan ni na dating ARMM Governor Saldi Ampatuan, kapatid na si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. at ang kanilang ama na si Andal Sr., bukod pa sa may 100 at 61 mga suspect. Apat na araw matapos ang November 23, 2009 massacre, inirekomenda ng piskalya ang pagsasampa ng kasong murder laban kay Ampatuan Jr. matapos na idiin ng 2 pulis bilang siyang nanguna sa mga pamamaril at pagpatay sa mga biktima. Kasunod na rin kinasuhan ng magabang si Andal Sr. at Saldi Ampatuan. Disyembre 4, 2009, isinailalim sa martial law ang buong lalawigan. Arestado rin ang may 62 mga suspect habang may 100 mga may kinalaman sa krimen. Ang kinasuhan ng multiple murder na halos lahat ay tauhan ng pamilya Ampatuan. Hindi rin inaasahan ang naging pahayag ni Saldi Ampatuan sa mga panayam patungkol sa inihayag nitong kahandaan bilang maging isang state witness sa karumal-dumal na krimen kahit pa makaladkad sa kanyang testimonya ang kanya mismong kapatid at ang ama na kapwa akusado. Pero sa kalaunan, iniyurong ng dating gobernador sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ang dapat sana'y kanyang nakahandang testimonya na posibleng magdiin sa kanya mismong makakadugong sangkot sa kaso. Disyembre 15 ng nasabi rin taon, napunta ang kaso sa sala ni QC Judge Luisito Cortez. Ngunit tumanggi itong hawakan ang pagdinig kaya't muling nagkaroon ng raffle at napunta naman sa sala ni QCRTC Judge Jocelyn Solis Reyes. Umabot pa ng 18 buwan bago napasahan ng sakdal si Ampatuan Sr. at tulad ng inaasahan, not guilty plea ang hirit nito sa korte. Naging malakas din ang panawagang mais sa publiko ang pagdinig sa kontrobersyal na kaso na tinawag pa ng trial of the century na sa bandang huli kinatigan pa naman ng Korte Suprema dahilan upang paintulutan ng mga mamamahayag masaksiyan ang bawat hearing na unang ginawa sa Campo Crame. Pero nito lamang Oktubre 23, kumabig ang Korte Suprema at ipinahihinto ang unang pagpapaintulot nito para sa live broadcast ng pagdinig dahil na rin naman sa karapatan ng mga akusado at kaligtasan ng mga saksi. Sa ngayon ay nasa 72 pang mga suspect ang pinag-ahanap ng mga elemento ng Special Investigation Task Group Maguindanao ng CIDG, habang ang mga kaanak ng biktima ng karumal-dumal na krimen patuloy pa rin hinahanap ang hustisya na tila maingat pa rin at hindi pa nakakanta. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Hindi pa natatapos ang taon nang pumutok ang malawakan at malaki ang pyramiding scam na nagugat sa Mindanao. Kasabay nito ang mga aligasyon at akusasyon habang tinutugis ang sinasabing utak ng pinakahuling scam na ito. Nagbabalik si Noel Perfecto para sa report. Lahat ng ito ay bahagi ng isang tinaguriang Ponzi scam. Ang sinasabi nilang paluwagan ng bayan, ang sinasabi nilang get rich quick scheme, pero lahat ng ito ay
sumatotal, isa pa rin kilala bilang pyramiding scam. Isang panloloko, malawakan kung saan ang binibiktima ay ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga manloloko na tinatanggap naman na nagpapaloko. Itong bumungad sa bansa at nagpagulantang sa mga kababayan natin, lalo na mga kapatid natin sa Pagadian at Cagayan de Oro cities, gayon din sa probinsya ng Lanao del Sur. Hindi makapaniwala mga taga Maynila sa napakabilis na pangyayari. Bilyong-bilyong pisong halaga ng panloloko. At sa isang iglap lamang, bumulaga sa lahat ang pinakamalawak na pangguguyo na naitala sa kasalukuyang henerasyon. 15 bilyong pisong halaga ng pyramiding scam na naisakatuparan ng grupong Aman Futures Group Philippines ni Manuel Amalillo aka Muhammad Sufyan Said. Ang pagkabunyag ng panloloko ay agarang binigyan prioridad ng Department of Justice. Mismong si Secretary Laila de Lima ang bumuo ng isang 10-man investigating panel na gagawa ng case building para sa mabilisang preliminary investigation kontra sa mga opisyal ng Aman Futures at iba pang sangkot sa 12 billion pisong pyramiding scam. Agad namang sumuko ang ilan sa mga board of directors ni Amalillo, pinangunahan ni na Edward Lim, Lailan Lim Degan, Isagani Laluna, Lurix Lopez, Nazel Rodriguez at isang Wilani Fuentes. Paglabag sa Republic Act 8799 ng Securities Regulation Code ang isinampal laban sa 7 mga kakuntsaba ni Amalillo, habang patuloy naman ang pag-ipag-ugnayan ng NBI sa kanilang Malaysian counterparts sa pagdakip at tuluyang pagkulong sa utak ng pyramiding scam na si Manuel Amalillo. Hindi pa nga natatapos at nare-resolbahan ng bilyong-bilyong pisong panloloko ng grupong Aman Futures, ay eto na naman ang isa pang grupo ng mga Ponzi scammers. Ito ang NAD21 Auto Option Group ni Jacob Coco Amer Rasuman, anak ng dating Undersecretary ng DPWH na si Bashir Bobby Rasuman at ni Emma Rasuman. Si Coco ang tinaguriang leader ng mas malaking investment scammers sa Lanao del Sur bago pa man kay Manuel Amalillo. Prominente at mayayamang mga Maranao clans o pamilya ang nagoyo at nabiktima nito dahil na rin sa pagkakakilanlan sa ama nitong dating opisyales ng pamahalang Arroyo. Muling pinatugis ni Secretary Laila de Lima ang grupong responsable sa mas malaking panloloko sa Lanao del Sur na maaaring umabot umano sa halagang 20 bilyong piso. Warrants of arrest ang agad na pinalabas ng kalihim para sa mga opisyal at kaanak ni Coco Rasuman. Kabilang na dito ang ama nitong si Bashir Rasuman, Emma Rasuman, Jeremy Rasuman, Jamery Rasuman, Jamela Rasuman Tumawis, Jalaima Rasuman Manguran, Bashir Rasuman Jr., Amel Tumawis at Princess Alia Tumawis. Kasong syndicated estafa o paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code of the Philippines at Presidential Decree 1689. Si Coco ay kasalukuyang nakapiit sa NBI detention cell matapos sa kanyang safe house sa Marawi City. Inirekomenda ng Securities and Exchange Commission, ng National Bureau of Investigation at ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals na i-freeze na ang assets ng naturang mga grupo. Tiwala ang lahat na mahuhuli ng pamahalaan ang big time na mga stapador at makukulong ang lahat ng sangkot dito. Ayon sa mga kinaukulan, mayroon pang 13 Ponzi scam cases ang iniimbestigahan ng Securities and Exchange Commission. Dito, muling nanawagan ng mga biktima na sana ay maisama ang lahat ng mga ito sa paghihimas ng malamig na rehas sa darating na mga araw. Ang penalty sa kasong syndicated estafa
ay kulong habang buhay. At ayon sa kasabihan ng mga kapatid nating Muslim, napsuhawa silang lahat. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto. Isa pang tradisyong hindi magbago-bago sa hanay ng mga mag-aaral ay ang hazing ng mga nais na sa fraternity. Ilang insidente ng karahasang nagresulta sa kamatayan ang naitala na sa mga nagdaang taon. Hindi na iba ang taong 2012 nang kinailangang buhayin ng kampanya laban sa hazing. Kung bakit alamin natin kay Kirby Cristobal. Ang pagpasok sa isang kolehiyo o universidad ay itinuturing na huling level ng pag-aaral upang maging isang profesional. Ito rin ang nagsisilbing hagdan para makasuong sa tunay na realidad ng buhay. Iba't ibang organisasyon ang matatagpuan sa pagpasok ng isang universidad o kolehiyo. Ang mga ito ay pawang accredited, dumaraan sa tamang proseso at requirements, pero meron pa rin mangilan-ngilan na sadya na lamang nabubuo. Ang fraternity ang isa sa mga nagsisilbing kapitan ng mga estudyante pagdating sa eskwelahan, lalo na sa kapatiran. Mabigat at may kaakibat na responsibilidad ang nais at gustong pumasok sa ganitong klaseng organisasyon. Dumaraan sa recruitment, initiation rights at iba't iba pa ang nais mapabilang sa isang kapatiran, pero ang masama rito ay paminsan nauuwi sa disgrasya ang buhay ng isang estudyante. Bago matapos ang Hulyo ng taong kasalukuyan, isang estudyante ng San Beda College of Law ang binawian ng buhay matapos na magtamo ng matitinding bugbog at pasa sa katawan dahil umano sa hazing. Ito ay kinilalang si Mark Andre Marcos, 21 taong gulang. July 29, araw ng Sabado, nang magpaalam si Marcos sa kanyang mga kaanak, nagagawa lamang ng project, pero makalipas ang 2 araw ay hindi na ito umuwi at hindi na rin makontak sa kanyang cellphone. Matapos nito, nakatanggap ang pamilya Marcos ng tawag na isinugod si Mark Andre sa De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas, Cavite, pero wala na itong buhay. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima at hindi matanggap ang nangyari sa law student. Sa inisyal na investigasyon naman na isinagawa ng Cavite Police, hinihinalang Lex Leonum Fraternity ng hazing na tinamo ng biktima. Napag-alaman din na isang Gian Velus na 4th year student ng San Beda ang itinuturong pangunahing suspect sa pagkamatay ni Marcos. Ito kasi ang positibong kinilala ng security guard ng ospital na isa sa mga nagdala sa biktima, at itinuturo din ng mga kasamahan sa farm resort at kasama rin ng gabi bago magkaroon ng initiation rights sa Dasmariñas, Cavite. Agad na ipinag-utos ng pulisya ang manhunt operation para madagip agad ang suspect na si Velus. Makalipas ang ilang araw, tumulong na rin ang National Bureau of Investigation para sa mabilis na ikalulutas ng kaso. Agad nagbigay ng direktiba si NBI Director Rojas sa kanyang mga tauhan na magsasagawa ng hiwalay na investigasyon kung sino ang dapat na managot sa pagkamatay ng San Beda Law student. Kasunod nito, pinaigting na rin ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang pagmamonitor sa pangunahing suspect matapos lumantad ang 2 pa sa mga hazing victim na nakasama ni Marcos. Ikinukonsidera ni Bartolome ang paglalatag ng reward money para sa mabilis na ikadarakip ng suspect na si Gian Velus. Matapos na mailibing ang mga labi ni Mark Andre Marcos, ay hindi pa rin nakamit ng pamilya ang hustisya para sa kaanak. Kasabay nito, nakaisa rin ang pamilya Reglos sa pakikiramay at pakikidalamhati sa pamilya Marcos. Matatanda ang 5 buwan na ang nakalipas ng masawirin sa hazing si Marvin Reglos, first year student naman ng San Beda, sa kamay naman ng Lambda Rho Beta Fraternity. Sa ngayon, makalipas ang ilang buwan, napanagot na ba sa batas ang mga naglalagay ng batas sa kanilang mga kamay? Ngayong 2030, ano na nga ba ang pagbabago at gagawin pa ng pambansang pulisya para matigil ang mga ganitong klaseng uri ng karahasan? Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Kirby Cristobal.
5 high-profile cases, 5 pugante sa taong 2012. Sila ang mga akusado, pinaghahanap at tinutukoy sa ngayon ng pulisya dahil gumawa sa mga krimen lumatay sa ating kamalayan. Nagbabalik si Kirby Cristobal. Iba't ibang klaseng krimen ang natutunghayan natin sa bawat taon. At ilan sa mga ito ay ang marahas na pagpaslang, kung saan nasasangkot at nagiging pangunahing suspect ang mga opisyal ng gobyerno, retiradong general at businessman. Unang pumutok ang pangalan ni retired General Jubito Palparan matapos masangkot sa kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagkawala ng UP students na sina Karen Empeno at Sherlyn Cadapan. Sunod naman na nasangkot sina Palawan Governor Joel Reyes at kapatid na si Coron Mayor Mario Reyes dahil sa pagpatay sa Palawan-based environmentalist at broadcaster na si Gerardo Cajeri Ortega. Maging si Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. ay naakusahan rin matapos mahatulan ng kasong parricide dahil sa pagpatay sa kanyang misis na si Alona Bacolod Ecleo. At ang pinakahuli na nagkaroon ng standing warrant of arrest dahil sa kasong syndicated estafa na may kinalaman sa Globe Asiatic Severa sa Bacolor at Mabalacat, Pampanga ay ang kilalang business tycoon na si Delphin Lee. Ang mga ito ang tinaguriang 5 high-profile fugitive o Big 5 fugitives. Mailap sa batas ang 5 akusado at kahit panaglaan ng reward money, ay hirap pa rin ang pambansang pulisya at otoridad na mahuli ang 5. Sa pagkakaupo naman ni DILG Secretary Marojas, agad itong tinutukan ng kaso ng 5 at dinagdagan ng patong sa ulo na nagkakahalaga na ngayon ng 2 milyong piso kada isa. Ayon pa kay Rojas, kahit malaki pa rin ang impluwensya ng mga ito, darating ang tamang panahon na mahuhulog ang mga ito sa kamay ng batas. Kasabay nito, maging ang Bureau of Immigration ay nagpalabas na rin ng kautusan na bantayang mabuti ang lahat ng paliparan at daungan sa buong bansa para hindi makapuslit ang mga ito. Ayon sa direktiba ni Immigration Commissioner Ricardo David Jr., simula Agosto nitong taon ay mahigpit ang monitoring sa lahat ng entrance at exit points sa bansa. At sino man ang mangangahas na immigration officer o tutulong para makalabas sa bansa ang Big 5 ay tiniyak nitong mananagot sa batas. Ilang buwan na rin ang lumipas ngunit wala pa rin tayong alam kung nasaan na ang 5 ito. Marami patuloy na nagtatago sina Lee, Ecleo Jr. at Palparan. Samantalang ang magkapatid na Reyes naman ay nasa ibang bansa na at doon na namamalagi. Gayunman, ano na ba ang susunod na hakbang ng otoridad para sa mas mabilis na solusyon at pagkadarakip sa mga ito? Tuluyan na lang bang pababayaan at kakalimutan ang mga may sala sa batas? O mas lalo pa nating dodoblihin at aaksyonan ang mga ganitong klaseng problema? Para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal. Yan ang malalaking balita ng 2012. Ako si Cathy San Gabriel. Ako si Mark Castrodes. Ako si Ralph Obina. Ako si Sandro Hermoso. Ako naman si Robert Tan. Ako po si Kirby Cristobal. Ako si Audrey Goriseta. Ako si Angelica Movido. Ako naman si Isabella Cantu. At ako si Princess Habiba Sarito. Hanggang sa susunod na taon, maraming salamat mula sa amin dito sa Telebisyon ng Bayan. Sa papasok na taon, samahan kami sa iba't ibang balitaan ng People's Television. Sandigang kaalaman sa maghapon at magdamag. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa bumubuo ng PTV News Center. Sumainyo ang PTV Year-End Report 2012.